Yun. Ayan. What is up, Kabaitaan? It's your Kabaitaan Clarence back at it again. So, nandito tayo sa pang 22 na content creator dito sa The MCC Loop Challenge at episode 21 na to ng The MCC Loop Interview na ang purpose natin ay syempre maipakilala yung mga kapwa ko small content creators dito sa isla at kung ano man yung negosyo nila or produkto nila or ginagawa nila sa buhay, maipromote at ma-showcase natin. At ngayon, walang iba ang kasama ko ngayon. Siyempre, si Kuya Lito Mogol, Marinduque Islander po. Ayan, Kuya Lito, thank you po. Ayan, first time lang din po namin nag-meet ni Kuya Lito sa personal. Actually, wala pa nga kami masyadong concurrent sa social media, sa Messenger. Pero yun, napaunlakan tayo at patotoo lang yun na talagang ang mga taga Marinduque, especially yung mga native Marinduqueño, talaga napaka-hospitable. So sa interview na to, mas makikilala po natin si Kuya Lito, kung ano po yung ginagawa niya sa buhay, paano siya napunta sa pag-vlog, at ano yung mga hobbies niya bilang si Kuya Lito. So syempre po Kuya Lito, ayan, pag-usapan po natin. So unang tanong po, ano po yung background ni Kuya Lito bago po siya napunta sa mundo ng pag-vlog? Ano po yung itsura ng maghapon po ninyo? Ano po yung pinagkakaabalahan nyo ngayon at yung mga naging trabaho nyo po dati? Ayan, ikwento nyo po. Ako si Lito Mogol, Marinduque Islander. Nung bata pa ako, nakagisnan ko ang kahirapan ng buhay dahil ang aking mga magulang ay magsasaka, naakit pa sa bundok para magbukid. Dito po yan sa Marinduque? Dito sa Marinduque. Pero laking ano ka po talaga? Ako ay laking Marinduque. Barangay Magapuwa. Magapuwa. Kasi nasa Sumanga po ngayon sila Kuya Lito, dito na sila bahay tsaka nag-stay talaga. Pero taga Magapuwa ka po talaga? Taga Magapuwa ako. So magsasaka po yung nanay at tatay niyo po sa Magapuwa? Nung mga time na nag-construction yung tatay ko, nagpunta na sila ng Manila. Kasi yun lang ang source of income noong mga unang panahon. Wala pang mga abroad noong unang panahon. Yun po yung pinangbuhay nila sa inyo? Ilan po ba kayong magkakapatid, Kuya Lito? 3. Nandito po lahat sa Marinduque? Ang isa ay disease na. Tapos yung isa po? Nasa Manila sa Toyota. Pero ngayon po ay may family ka na rin po, syempre? May family na ako. Mayroon akong 4 na anak. May isang college pa akong tatapos ngayon. Tapos si Ma'am po? Nandiyan sa school, teacher siya sa Laon, si Ma'am Lorena. Sige, ikwento mo po Kuya Lito yung mga naging trabaho mo dati. Tapos ano yung pinakang ngayon, yung pinagkakaabalahan mo? Sa ngayon, ang pinagkakabalahan ko ay pagka ganito, wala akong project, dito lang ako sa bahay. Sometimes natatawagan ako ng mga barkada, tapos jamming. Yun lang. Ako'y gumagawa rin ng mga bahay, building, kung tulay at saka kalsada. Kung may mga tawag sa akin ng kumpanya, ako naman ay open. Pero sa ngayon, parang kahit may tumatawag sa akin, ayoko namang magtrabaho na dito lang muna. O relax lang muna tayo. Kasi kailangan ko na rin mag-laylo sa trabaho kasi medyo, sabi ng mga anak ko ay medyo nagkakaedad na tayo. Yun. Pero before po, ano po yung mga naging trabaho nyo po, experience ninyo? Shout out sa mga taga Taisi Corporation. Marami akong kumpanya na pinasukan. Ako'y tinatawagan nila pagka alam nilang wala akong trabaho, tinatanong nila ako kung ako'y bakante. Kung saan-saan mang lupalop, kasi Luzon, Visayas, Mindanao, halos narating ko na rin yan. OFW tayo eh. Isang bansa po? Noong 1994, nasa Saudi Arabia, hanggang 1996, 2000 siguro, napunta naman ako ng Ghana, Africa. Ano pong pinakang ano nyo po, parang trabaho? Nagsusupervise ako ng mga project namin, kung ano mga projects namin, mga kalsada, tulay. Iba-iba din po? Iba-iba. Kadalasan ng mga project ko ay tulay at saka kalsada. Sa abroad. Tapos dito sa local naman, ang mga trabaho ko dito ay mga townhouses, factory buildings, katayan ng Toyota, Mitsubishi. Shout out kay Boss Ju. Shout out po, Boss Ju. Sa Sri Lanka ako matagal eh. Nag-stay ako ng about 9 years. Ngayon, itong huli, nag-iba ako ng company. Natanggap naman, napunta tayo ng iba-ibang lupalop. Myanmar, Solomon Island. Tapos nitong huli, pinaalis ulit nila ako puntang Solomon Island ulit. Kaya lang. Parang pinili mo na rin po na mag-stay na lang. Ginugol ko na yung aking panahon sa sa pagtatrabaho. Halos ang mga anak ko ay lumaki na wala ako. Parang gusto mo naman ngayon sa pagkakataong to, makastay dito sa bahay para makita rin po yung mga anak mo. Habang nag-grow sila, lumalaki. Siyempre, evolve yung mga hilig din po nila. So, subaybayan mo po sila sa madaling salita. Tsaka syempre po, maka-relax naman. Kasi buong buhay nyo po, halos buong kabataan nyo, ginugol nyo talaga sa pagtatrabaho para makapag-provide po sa family po ninyo. Minsan, mayroon akong mga pambiyahing tricycle dyan. Boundaryhan. Pagka wala akong trabaho, pag mayroong gustong magpa-service sa akin, siniservisan ko. Service po ng? Halimbawa, gusto nilang pumunta sa mga ibang panig ng Marinduque. Parang gustong mamasyal sa Marinduque. Si service ko sila. Halimbawa, papatid lang kayo sa pier o pupunta kayo ng White Beach. Pwede ako dyan. Kaya po, kung wala akong
trabaho. Kaya po naging yung pangalan po sa Facebook, Lito Mogol, Marinduque Islander. Oo, Dahil ay, doon. mararating natin lahat. Dahil doon sa isa niyo pong pinagkakaabalahan na yon. Pag-usapan naman po natin, paano ka naman po napunta sa mundo ng pagbablog? Since 2009 kasi, nag-play na ako ng Facebook. Simula Since noon, 2009. ano ka na? Facebook user. Facebook player na ako, Facebook user na ako. Nasa Sri Lanka ako. Doon nag-start. Nasa ibang bansa ka pa po noon. Yun na yung aking naging libangan kasi kami kay malayo sa pamilya ko, may init talaga. Shoot ka kahit ano, pwede mo namang ilagay sa Facebook. Parang inaano mo sa pamilya mo na Parang random lang. makita. Oh, random. Gusto mong may pakita sa mga iba mong kaibigan, Kung ano yung kakilala, ginagawa rito. kung ano yung nakikita mo. Parang ganun. Minsan ay na-invite ako ng mga subcontractor namin sa gatherings o di kaya mga event. Ako na-attend dyan. Dito sa Sri Lanka rin, ako ay isa rin sa mga naging staff ng Filipino community. Ang pangalan ng aming community ron ay of Sri Lanka. Community niyo po yun ng mga Pinoy na nagtatrabaho sa Sri Lanka. Of Sri Lanka, Association of Filipino in Sri Lanka. Anong mga contents niyo po nun nung nasa Sri Wala Lanka? lang, po? basta Random. Kung ano yung trabaho ko, yun. Kung ano yung mga event na ano, yun ang ipipictures. Kahit ano, Kahit random talaga. Videos or pictures, pati sa mga inspection ng mga trabaho natin, nandiyan nakalagay. Bigla na lang nagulat na si Meta ay may mga invitation na ganyan. Oo, na pwede palang kumita. Mag-turn on ka ng mga professional. Oo. Nag-try ako. Ilang followers na po ba si Kuya Lito ngayon? Yung na-monetize ako ay 1,600. Noong una kasi, iba yung aking account. Yung account mo ngayon, hindi pa yan yung account mo po dati. Oo, last year ko lang ginawa yun. Kasi yung dati kong account, bigla na lang siyang nawala, tapos hindi ko na siya ma-open. Baka may na-miss ka So po. gumawa ako ng panibago. Yun na si Lito Mogol, Marinduque Islander. Dati lito mo lang, tapos dinagdagan ko na lang later. Marinduque Islander. Ilang followers na po ngayon? Nasa 10,200 na ata. Ayun. Guys, ito po yung Facebook account ni Kuya Lito Mogol, Marinduque Islander. Please follow. Ayan, ito po yan. Ipa-flash natin sa screen. Meron ka po bang naging inspirasyon or nagtulak sa'yo para i-pursue yung talagang pagiging vlogger? Wala akong natatandaang nagtulak sa akin. Basta naging inspiration ko lang na bakit sila, diba ganyan-ganyan lang ng kanilang content. Maganda naman talaga, pero kumikita. Pagka nag-post ako kasi, maraming nagre-react na mga friends ko. Ako'y natutuwa. Ngayon po, bukod dun sa pinagkakaabalahan nyo po sa araw-araw tsaka sa pagbablog, ano pa po yung ibang hobbies po ninyo? Ang hobbies ko na lang ngayon ay magluto. Magluto ang aking pamilya simula sa umaga at bumabawi tayo. Siyempre, sa tagal ng panahon na wala tayo dito. Pagising ko ng 4:30 or 5, magluluto na ako. Pangkain namin ng almusal, pangbaon, hanggang tanghali na para yung aking mga kasama ay hindi na magluto. Tapos sa hapon, pagkabang mga bandang alas 3 na, magluluto na naman ako para sa hapunan. Ako rin ay mahilig mamasyal sa mga barkada. Mahilig talaga akong maggala na nakasasakyan. Naglalaro ako ng basketball. Naglalaro ako ng chess, pero sa edad ko na hindi na. Pero part ka po ng Marinduque Vloggers basketball team, di po ba? Pinagpapasalamat kay Mervin Merones at siya ang Shout out, Kuya Mervin. Johnny Bayaman din vlog. Invite sa akin na sumama dyan. Last na lang, Kuya Lito. Parang open mic siya. Lahat Okay. po ng gusto mong batiin, sabihin, i-promote, bahala ka na po. Sa'yo na yung floor. Ayan. Ay, thank you. Sige po. Kapitaan, Clarence. Thank you for the opportunity. Shout out sa mga kaibigan ko, sa mga mentor ko, Don Liwag, IC Corporation, Edwin Sekimti, Jojo Oralar, Alex, hindi ko na kayo may isa-isa, Sir Rex, Sir Noel, Mr. Sota, Mr. Hara, yan ang mga naging kasama ko sa abroad. Shout out sa inyo. Sana nasa mabuti kayong kalagayan. At saka sa mga naging kasama ko, Rod, paring Nelson, paring Hector, at saka sa lahat ng mga naging barkada ko dito sa Marinduque, Ambet, Baers. Hindi ko na kayo maisa-isa kasi marami talaga. Paglalahatin po. Oo, paglahatin natin. Maraming salamat din kay Mervin Merones na nag-invite sa akin sa Marinduque Vloggers. At saka sa opportunity na binigay sa akin ni Idol Kaamos, Idol Gaderick, Chen Vanes, Joms TV, Batang Bugaynyo, Lawrence, Kapitaan Clarence, Yes. Vincent Go, especially Idol Miss Daloy Vlog, Tabyunan Vlogs, kay Buhay Kaliskis, Kaburiri, Panaderong Lagalag. Maraming salamat sa mga suporta ninyo. Yung iba talagang hindi ko maalala kasi talagang hindi pumapasok sa isip pagkabiglaan ganito. Okay lang po. Kahit hindi mo po sila mabanggit, syempre, ano na yun, Lahat ng understood vloggers na yun. dito, sa lahat po ng mga followers ko na nandyan nakasuporta, maraming salamat. At meron din pong mga nagbabas, ay maraming salamat din po. Ayun lang. Ayun po. So, guys, ito po yung Facebook account ni Kuya Lito Mogol. Suportahan po natin yung mga small content creators dito sa isla para mas makilala po ng mga tao. Hindi lang po dito sa Marinduque, pati sa labas ng Marinduque.
Ayun po, Lito Mogol, Marinduque Islander. Pag gusto nyo ng special na mga trip, tawag lang po. Ayan, sa lahat po ng mga gustong maglibot, mag-uli, mamasyal dito sa Marinduque, puntahan yung mga tinatagong hiyas or hidden gem ng isla na to na talaga namang napakaganda. Para kang nasa ibang bansa na din pag napuntahan mo. At wala kang service, kailangan nyo ng pamilya nyo ng private vehicle na magtutour sa inyo syempre. Na napakabait din po syempre ng makakasama nyo na driver / tour guide na din. Ayan, huwag po kayong mahiyang i-message. Feel free na i-message po si Kuya Lito Mogol, Marinduque Islander. Ito na po mismo. Ayan, yung pinakang account po niya at page na ginagamit po sa pag-vlog. Suportahan po natin yung mga Marinduqueños po na vlogger dito sa isla at syempre po yung mga negosyo po nila or kung ano man pong pinopromote nilang business or pinagkakaabalahan. So yun lang guys, ito po yung The MCC Loop interview. Kuya Lito, thank you ulit. Hindi po ito yung huli nating pagkikita. Ito po yung umpisa ng matagalan, panghabang buhay po nating pagkakaibigan. Salamat din ang marami. Ayan po. So kung nagustuhan nyo po itong episode na to, i-follow nyo na rin po yung ating Facebook account, Kabaytaan Clarence, para mas marami pa po tayong ma-reach ng mga tao, especially mga Marinduqueños dito sa isla. So yun lang guys, thank you for watching at see you sa mga susunod pa na interview at episodes natin. Peace out. Kaya Lito, thank you very much po. Grabe, isa po ito sa mga solid na nakakulab natin dito sa The MCC Loop Challenge. Talagang napakabait po, napaka-hospitable. Yung tipong kahit ngayon ko lang po siya na-meet, parang pamangkin na po. Parang tiyuhin. Parang ganon. Ganon talaga. Yung pakiramdam po ba na, syempre, pag may namimit ka po na tao, meron agad kang mararamdaman. Kahit pa lang, first time nyo palang mag-meet. Ganon yung pakiramdam. Parang tiyuhin ko po ba na matagal na si Kuya Lito na palagi na ako pumupunta dito sa kanila. Talaga yung natural. Ayan. Kaya Lito, thank you ulit. Grabe, malaking pasasalamat po at karangalan po na ma-interview po. So yun lang guys, thank you for watching. Peace out. Tsaka pala yung ating cup, ayan, naglaba ako sa ilog nung nakaraan. Napansin ko lang pag uwi na wala na pala yung isang glass. So yun lang guys, thank you for watching.